What's up mga kabutingting? Hello everyone, kamusta kayo? Siyempre, huwag natin kalimutan. Please like and subscribe. Kanino? Kay Jamyag TV. Shoutout, ingat lagi. Stay safe. Please like and subscribe Jamyag TV. God bless. See you soon. Yan. Huwag natin kalimutan. Kape po tayo mga kabutingting. Usapang welding machine po tayo mga kabutingting. At ito'y simpleng video lamang. Kasi may nag-comment sa aking video na ito. Ayan. Ang tanong niya ay, ano daw yung sira kung nabasa? Yung welding machine siguro o nabaha o kaya nalubog sa baha? At tamang-tama po mga kabutingting, may welding machine po kami dito na Yamato 300 ampere. Ayun, titignan natin. Ito siya mga kabutingting. Meron kaming welding machine dito. At ayan, masasagot natin yung tanong nung isa nating kabutingting So ito Yamato 300 ampere welding machine. So matagal na po ito. Kapag nabasa o nabaha po ang mga welding machine na ganito, hindi po yan basta-basta nasisira. Sandali, bubuksan natin Ayan, so tignan nyo yung loob. Ito po yung conventional na welding machine So marami pa rin gumagamit ng ganito. Ito yung mga heavy duty kasi na welding machine at talagang pang industrial itong welding machine na to Ang laman lang naman nito ay transformer. Ngayon, ang tanong, ano daw po yung sira kung nabasa o kung halimbawa nabaha ito? Kung sakaling nababad sa tubig, hindi po masisira. Basta patuyuin muna at wag munang isasaksak o wag munang gagamitin. Kasi po pag nabasa po ito tapos sinaksak natin, may tendency po na nakakakuryente itong body, itong katawan niya kasi nga coil po ito. Siyempre magkakaroon ng, alam nyo naman, ang tubig ay isang din yan, inaalaw niya din yung passage ng electron Halimbawa mayroon tayong welding machine na ganito at nalubog sa baha, hindi po yun masisira. Papatuyuin lang natin. Ngayon kung tuyo na tapos hindi umandar, siyempre konting linis lang dito sa switch nya. Ito dito, di ba? Katulad nito, medyo alikabok na siya, marumi na siya, so nagkakaroon na siya ng loose contact. Ayan, kaya kailangan lilinisan lang yan. Lahat ng mga terminal, ito yung mga terminal niyan, konting linis lang kung sakaling hindi umandar. Okay, konting linis lang yan mga kabutingting. Hindi po nasisira yung mga welding machine na ganito kung nabaha. Not unless kung sinaksak na nabasa, syempre mag-iinit, magkakaroon ng dito sa coil kasi magkakaroon ng short dito sa mga coil. So ayun lang naman kung sakaling nabasa o nababad sa tubig, nalubog sa baha, yung mga ganitong welding machine natin, hindi po yun nasisira. Basta wag muna nating isasaksak, papatuyuin lang muna natin. Ayun lang naman mga kabutingting Okay, so yung nagtanong kung ano po yung kadalasang sira o kapag nabasa, so wala po. I-check lang po natin siguro o papatuyuin lang natin, o tapos i-check lang natin yung mga terminal, lalong-lalo na sa source ng kanyang 220 dito. Ayan, i-check lang natin, baka loose contact, maging dito sa switch baka hindi nagko-contact, kaya ayun. Okay, so sana ako'y kahit papano, kahit simpleng video lang ito, ako'y nakapagbigay sa inyo ng kaunting impormasyon, at sana nasagot natin yung tanong ng isa nating kabutingting na nagtatanong Yun lamang yung video natin mga kabutingting, at sana kahit papano ako'y nakapagbigay sa inyo ng kaunting impormasyon tungkol sa mga usapang welding machine na yan So ito po muli ang inyong kabutingting, laging nagsasabing palagi po sana tayong mag-iingat. Maraming salamat, paalam, God bless, babus.
Lights, camera, rolling, action. Kape po tayo mga butingting. Kapsuta man pa lang. Kape po tayo mga butingting. Okay na natin yung alukan na. Kape po tayo mga kabutingting.